una sa lahat, babati muna tayo sa ating mga kaibigan dyan sa labas at loob ng ating bansa. Ating mga kaibigan dyan sa labas ng bansa, ating mga OFW na mahal natin na nandyan sa Middle East at may nagbabanta naman malaking kaguluhan dyan sa bandang Lebanon. Sana nakakaalis na yung ating mga OFW dyan. Huwag naman sanang matigas ang ulo upang maiwasan natin ang talagang mapahamak pati buhay natin. Walang kabuluhan ang ating paghahanap buhay kung tayo'y mawawala rin. So mag-ingat-ingat dyan sa bandang may Lebanon, mga ko natin. Ang balita ko, ang daming mga Pilipino at Pilipina riyan sa bandang lugar na yan. So magandang araw ngayon, araw ng Martes, it's sa 6 ng buwan ng Agosto, at taon 2024. So sa buwan na ito ay marami tayong pag-uusapan dahil sa mga pangyayari na hindi natin masyadong inaasahan na darating sa atin. Maraming mga banta, man-made man o nature na gawa ng kalikasan ay nandito sa pagbabanta sa atin. Sana naman at yung iba huwag lang atupagin yung ang daming makikita natin na hindi maganda rito at hindi na ang indikasyon dito talagang ang tao ang titigas ng ulo. So darating ang oras, kayo'y magiging isang biktima rito sa mga bagay, sa mga paparating nating mga krisis. So baunin ninyo ang inyong mga hindi magandang ginagawa rito sa ating mundo. Kaya sana huwag matigas ang ulo at ito ay para sa inyong kapakanan. At ating ring babatiin andyan sa Luzon ang ating mga katropa dyan, ang ating mga kagrupo sa 110 tribes galing sa Dolores, sa mga pamilyang Mobilya diyan sa Subic, sa mga kay Evangeline Rodriguez at sa kanyang Aita community diyan sa Subic. At dito sa Metro Manila, ang dati nating mga kasamahan noong araw diyan sa Remgov at Federalism, marami diyan sa Metro Manila. At palagay ko buo pa yan at siguradong nandyan pa yan sila yung iba. Pero yung iba talagang wala na. Binabati pa rin natin sila at magandang araw, shout out sa lahat ng buong Manila, buong Luzon. Binabati natin ng magandang hapon despite sa mga dumaan na mga kalamidad dyan, baha, bagyo at earthquake. Dito sa atin talagang lagi natin nararanasan at naramdaman ang pagyanig ng lupa. So magandang araw at shoutout yan sa lahat sa ating mga kaibigan at sa mga mamamayan sa buong Luzon. Shoutout sa lahat. Shoutout at magandang araw, magandang hapon dito sa ating mga kaibigan at mga kababayan diyan sa Central Visayas. Diyan sa may Negros sa Occidental, Negros Oriental, Iloilo at hanggang dito sa Cebu Island. Magandang hapon at shoutout sa lahat. At muari kita diri sa Visayas o sa Mindanao kay ang atong sinultihan diri Saksak Sinagol. Daghan kitag sinultihan pero ang common language nga atong kung asa ta magkasinabot dinhi sa Bisaya nga language kay mao ay atong namatan kining lengguwahe sa Cebuano. So maayong hapon diya sa tanan ng mga taga Kabisayan diri sa Mindanao
o sa southern part sa Mindanao mayong hapon dia. Marlon Alconera maayong hapon dia. Shout out dia sa tubod Lanao del Norte, kauli pa lang ni Bibi katong isang gabi. O maayong hapon dia o shout out dia sa tanan mga Pimentel and Alconera family. O diha lahos kita diha sa may Tambulig, mga Pimentel family diha sa Tambulig, uban sa mga affiliated nga mga family diha sa Tambulig sa mga Pimentel nga panguluhan diha sa usa ka amahan nga si Rogelio Pimentel. O lahos kita nga to sa Mulabi atong ipaabot ang atong the greatest pagbati, greetings nato ngadto sa atong mga relatives po diha sa mga Hongko family and all affiliated families of the Hongkos. Maayong hapon diha o shout out diha sa tanan taga Mulabi. O diha sa Zamboanga del Sur, unahon na itong Pagadian, maayong hapon diha sa tanan taga Pagadian. At daghang kayo itong mga amigo diha o mga relatives. Maayong hapon diha sa akong pagumangkon o sa iyang mga ginikanan nga si Architect Sinalric Ganding diha sa Pagadian. Silang itong mga katropa diha, silang Judy Cugo, silang Raul Pamaran o si Lorna Vergara kung naminaw mo karon. Accidentally kung naminaw mo karon, maayong hapon kaninyo o shout out diha sa tanan. Og dako kay tagkasubo dinhi buntaga kay dinhi sa Zamboanga del Sur adunay nahitabo nga dili maayo ang kining atong founder o chairman sa Basarm na-hack ang iyang account. Og mao katong atong ginahisgutan gahapon gabi gikan gahapon hangtod karon nga ang iyang account dili na niya ma-retrieve og lain na ang gagamit og nangayo na og daghang mga kwarta mangutang sa mga tanan nga anaa diha sa mga contacts ni Dato Pax Fortunato Lumawan. Ayaw gyud ninyo siya kung kining yang messenger sa Dato Pax Lumawan, ayaw gyud ninyo siya tubaga og daghan na kining nabiktima. Nanlabay ang pila ka kuang karon sa sulod sa 24 oras ubay-ubay ang nabiktima kay nanghatag sila og kwarta sa GCash. So ayaw gyud sa tanang naminaw nga iyang mga amigo karon atong warningan nga dili na sila dili nila tagdon kining Dato Pax Lumawan account kay kini lain ang gahawin. O tong gipaabot ang atong greetings diha sa Marcos Tubig hantod sa Vincent Sosagon ang mga Pansib family and all affiliated family sa Pansib o diha sa atong mayor nga atong pagumangkon nga maayong hapon diha o shout out sa tanan diha sa Vincent Sosagon diri sa Marcos Tubig. Ang atong mga igsoon diha naa diha si Lorita o sang itong IPMR nga si Buenaventura Tugal. Maayong hapon og shout out sa tanan taga Marcos. So mao kana atong gihisgutan gabi o ato usa gipaabot ang atong mainiton greetings diha sa Australia kay diha kay Henry Papil o sa iyang mga tropa o sa iyang mga interpamilya shout out sa tanan o kay Dato Nobo Mansaloon or Aka Dato Mabasag. Maayong hapon. Aliena Sacramento, el de aton amigo, classmate na buen bata si Engineer Jose Borja Jr. Kital Elbida Ali. So, rita Zamboanga, ngayong hapon sa mga Bisaya dahil sa Zamboanga, sa tanan komunidad sa Bisaya dahil sa Zamboanga. O sa mga Chabacano, buenas tardes con todo. Mga hermano o mga hermana mga amigo de aton
Buenas tardes ali con ustedes. O sa atong mga dia dapita sa Rikulo ang atong mga pinalanggang igsoon, mahal na itong igsoon, si Ruli Paid and family, shout out dia, o sa Provido family dia, sa Dacon Homes, mayang hapon. O ang Guardians Group dia sa Zamboanga City, Kitalya, aton, mga chapters aton ali, good morning mga bro, ali na Zamboanga City. And iparating din natin doon sa pinakadulo rito sa ating isla ng ating bansa na itong Labuan, Southern Philippines. Yan ang Tawi-Tawi Province. Assalamualaikum mga taymanghod ta, katantan, in iban mga tribo yaon, mga badyaw, in iban pa mga away kita mag-mention na mga tribo kay in kaingatan ko yan, mga sama badyaw, ang mga inhabitants na Tawi-Tawi. So assalamualaikum katantan, hulo Sibu Raisab na hulo-sulo en mga kwantayan, mga taymanguta en mga kwanta, katana, mga kwan yan, mga tao gimba, tao good, katan, habasilan, Sibu Raisab, assalamualaikum katantan. Ogang dinhi sa ato sa Davao Region, Davao Region, Region 10, 11, 12. Ug atong gipaabot ang atong mga mainitong greetings sa ning hapuna. Ug premature ang atong pag live karon, sorpresa nga kuan nato pag live tungod kay aduna tayo importante nga mensahe nga atong ipaabot sa tanan nga katong mga amigo ni Dato Pax Lumawan, ang atong founder sa Basarm sa Bansa Luma, Bansa Subanan Autonomous Region. O dinhi sa Bansa Lumad, dinhi sa Bukidnon, the 7 tribes tagbo usab sila dire sa mga problema dire sa Bukidnon, ang Bansa Lumad. Ang ilahang ikalipay na unta nila kay na ang ilahang bansa, ang ilahang IP code about to be approved dito sa lamisa sa atong gobernador sa Bukidnon, sa probinsya sa Bukidnon. Apan sorpresa sila tungod kay kinigibeto sa ilahang gobernador, si Governor Roque. So mo na lang gikakuan kasubo karon og medyo natayog ang entero IP sa Bukidnon tungod ni ining issue nga gibeto ang ilahang IP code. Atong mahisgutan kining IP code, iya kini sa local nga creation nga unta mahatagan sila og espesyal gawa sa national nga balaod sa sulod sa Republic Act 8371. Mahatagan unta sila og kining balaod mga pulisiya nga sa probinsya unta og aduna usab sila share sa ira sa probinsya. So mao kana ang ilahang gimugna unta nining ang ilahang katuyuan niining IP code. Apan subo kayong paminawon tungod gibeto sa atong gobernador. O dugang impormasyon,
ang kining mga statement sa atong Gobernador Dili Mayo. Ngano man tungod adunay statement niya nga ang kanang Republic Act 71 nga kanang atong ginisulting IPRA ay mahimong kansilahon. So it justify nga ang 9608 bill mahimo gyud kanang ipasa kay dunay gamay nga insinuation niya sulod sa iyang statement nga pwede kansilahon. Unya dunay mga interconnection niya ana kay ang sigon sa balita ang gihatag kanato diha sa mga kadatuan usa sa mga nagdala niya ng bansa lumad nga ang kining 9608 bill kini karon gipangusgan sa usa ka district congressman nga diin ang asawa ni ini si Governor Roque. Mao kana ang matud pa nila mao nay sigon sa ilahang nakalap nga mga balita mao po na ilang nasayran. So usa di kini ka congresswoman kining asawa ni Mrs. ni Governor Roque diya sa Bukidnon. So mahimong aduna kita mga presumption o conclusion nato nga kana aduna gyoy dunay connection ni ana ang kaning iyang pagbeto tungod kay andunay mga kuan diha andunay mga policy diha nga sa protection sa ancestral domain. So dili sila gusto ni ana kay mao kanunay na ko na ginarepite ginabalik-balik nga ang kining atong ancestral domain ginainteresan man kana dili lang ang mga politiko, dili lang ang mga oligarko, dili kundi pati atong gobyerno. Nga naman tagantang mo usa ka kuandiya katarungan. Ginainteresan na nila kay ang atong yuta ug alang ninyo masayran pila-pila palang ka ektarya dinhi sa tibuok Pilipinas. Mabukid, ma-island gikan sa plain nga kuan gikan sa seashore hantod nga sa kabukiran aduna lang kitay 130 million hectares. So kinatibukan na kana makultivate nimo dili nimo cultivate mabukid o makakabatuan sakop kana sa 130 million hectares. So mao kana. So kung kita sa 130 million kung ang atong population karon ana-anak kita sa 120 million atong population. So gamay na lang para mutupong ta ngadto sa atong gidaghanon sa atong pila ka hektarya ang atong yuta dinhi sa Pilipinas. So asa man nato ipamutang ng banda? Asa man nato ipamutang? So ang atong kuandiya presumption diha madali na lang himuan o balaod gawas kung kana nasulod na sa atong konstitusyon. Mao kana ang kung giingon ninyo nga kanang atong kadti o kadsi ay mahimo kanang bawion through amendment, through executive order, through presidential decree. Mawala kanang atong kadti kalsi. Mao kana ang nature dire sa atong mga yuta dire sa ancestral domain. So mao na karon sige taghisgot nga dunay discrimination, dunay oppression of rights, dunay aggression of rights. Mao kana ang karon nagkanang paglutaw ang kanang tanan. Naglutaw hinanay naglutaw ilabi na diri sa atong region. O subo sa paminahon na ang pinakasentro sa mga ilad-ilad diha nasa Bukidnon, nasa probinsya sa Bukidnon ang sapagkatinon lang dili masuko na taga Bukidnon nato.
kay natanan diha nga klase sa ilad ana diha. So atong gipaningkamutan suportahan ang bansa lumad kay kini siguro ang makapanton o kini ang makakontrol niya ng mga tanan mga activities diha sulod sa IP code o kaning IP nga gipaningkamutan nila. Adunay polisiya nga dapat tumanon. So madali na lang sila ma-control kung aduna na IP code. Apan lagi subo kay paminaw kay wala man kurbahe sa atong gobernador. So amo to kung sa contention niya. O kana bang may insakto ba ni kining atong mga panaghap o kining atong mga presumption nga adunay koneksyon sa pagkuha ng mga ancestral domain diha pinaagi sa panday o balaod mo kana ang atong ginalantaw diha. So na matupad sa nahinabi nato nga salaon, pero ani lagi atong gipangusgan nga atong i-invoke ang atong customary law. Ang atong customary law manggod iya kini sa mga lumad. So kini ma-practice. Pero diri sa IPRA gisulti diya the government shall recognize their customary law. Pero mao lagi nang atong gipangutana dire ang question mark nga kung dili respeto unsa may atong mahimo unsa action nga dapat natong himon atong i-invoke magyud atong i-pugos kina i-push nato nga kini balaod namo. So mao lagi na kanang balaod ang akong giingon bisag pag-unsaon nato kung mudagan ta dire sa normal court dito ta magkuan maghusay di na itong mahusay diya sulod sa atong kuan sa atong customary law diya sa atong community kay na di na mo submit sila kay og non-IP di na sila masugot diha. So mapugos ka sa pag-file nila og kaso kay dito ra man mo ultimately dito na to madala sa atong kuan. Una nga akong kanunay ginapasabot sa atong mga IPs brother. Ayon ninyo ayaw ninyo pugsa kay mosangko kita ngadto sa dili maayong kuan kay pugson gani nimo ang imo di dawaton sa pikas unya ang balaod usara man gud ang balaod nato aning atong gobyerno ang balaod sa Pilipinas ora na kaning sulod sa atong konstitusyon. So kung ang atong teritoryo unta kung nasulod na sa konstitusyon sama ning Cordillera sa arm ana naman dito sa atong sulod sa atong Batakang Balaod. So dili kana nila dili na nila malangkat. So mao kana ang advantage sa naana ka sa sulod sa atong Batakang Balaod. Mao na atong gisuportahan karon ang kining bag-ong plano sa atong administrasyon karon kinahanglan usbon ang atong 1987 konstitusyon. So sa unta malampuson ang atong gobyerno karon. So balikon ta diri sa issue diri sa scam o hack sa account ni Dato Pax Lumawan. Mo nang akong ginaingon sa inyo, bantayan ninyo ang inyong mga account nga dili mahak. Unang-una ang inyong email address ayaw ninyo ihatag ang inyong full name and address kay ug ang cellphone number labi na diha sa messenger pag ipangayo na og imong ihatag sigurado dili na imo ang imong account. So the worst outcome niya na nga dako kayo damage ang imong kaugalingon ug ingon man usab sa imong mga loyalists nga katong nagtuon nimo nagtrust sa imo na damage ano man kay mangayo manghulam og kwarta donation pang patambal sa ilang mga anak kay nagdaot. So mao kanang mga alegasyon diha sa mga hackers. So mao ni nahitabo karon ni Dato Pax Lumawan. So daghan na kayo daghan na kayo ang
na damage, nakahatag na ang uban. Kaya gani kay nadali na to. Kay gabi murag gaduda kung nga dili gini si Dato Pax Lumawan. Usually dili ni iyang gesture ingani. So kinahanglan ato ni i-confirm. So kamo dia kung nahakang inyong mga account, kung doon ay naggamit sa inyong account, tawagin diretso kay doon na mo yung mga numero diha kay di man na exclusive man ang inyong kuan diha, private man kayo ng inyong SIM card number diha, kana mo itawagi o i-confirm kung unsa ba gyud katinuod nga siya kini kaning ania sa Messenger. Kay kung dili ni siya, ayaw ninyo tubaga o ayaw ninyo i-block ninyo diretso kay kana dili na siya. So mo na nahitabo niya. So subok kayong paminahon nga sa kadako sa damage kay matod palagi ganina nag-live si Dato Pax Lumawan nga nanay nakahatag og 8,000, nanay nakahatag og 3,000, nanay nakahatag og 2,000. Pero diri sa ako sa dihang nangayo siya, ako siyang gibalibaran kay ibalon ako daan ingani nga modus. Kay kabilan ako na biktima ining mga klase nga ingani nga mga modus. Una pangayoon nila imong email address. Ikaduha pangayoon nila imong number sa imong cellphone. Pangayoon nila ang imong full name kay lagi ibutang nila kuno dito sa ilahang list dito sa ilahang contact. So mo na ilahang aligasyon kay siyempre, ang imong kaila mo ay nagsulti, so hatag ka. Paghatag nimo, goodbye ang imong account. O gamiton na nila sa pagpangwarta. Kaya tanaw nila ang imong mga amigo diya sa sulod sa imong contact, pangayuan ka na nila, utangan, pangayuan. So, kung may ngana man na, kinahanglan, tawagan ninyo kung doon na mo yung numero sa tao na-hack ang iyahang account dayon kamo ang natungnan nga pangayuan. So inyo nang ikuan tawagan ninyo diretso, ayaw ninyo tubaga kanang ana kay unusual kayo nga makita nimo ang imong mga amigo ingana nga kalit nag-ingon nga mangutang. So ug nakita nahibalo kon mo kung sa pagkatao ni ana, so dili ninyo tubangon, dili ninyo entertainon kay makahimo magdako kay danyos. Dili lang sa imong kaugalingon, kundi sa imong mga kontak, sa imong mga amigo. So, karon ang nahitabo, o lagi, daghang kayong na damage. Ang hintungdan, ang tagiya sa account, ang damage, ang iyang honor, natipakan. Tungod kay, o lagi, nga dili nangayo, o kalitan nangayo, o mga hinabang. Ngayo ug usa-unsa mo'y inungdan aron makahatag ka. So mao kana ang nahitabo nato ang adlaw. So bantayan nato ang atong mga account. Diya kung naminaw mo ning atong gituyo karon nga sa ning hapuna unta 6:30 pa ang atong schedule karon atong himo aron madali nato nga ma-aware mahibalaan sa mga amigo ko kontak ni Dato Pax Lumawan nga gipangayuan sa mga maong kwarta. So magbantay-bantay kita, magbantay-bantay yun kita sa kining mga hacks, mga hackers kay dili lang kita mo na hack kay bisan ang tanan system aning pinakawalingilngig nga mga department sa atong mga agency sa atong gobyerno mahak pa. Ang bangko mahak, tanan mahak, gumikan aning mga tao, expert kayo sila sa pagkuha sa imong mga detalye sa imong personalidad. So subok kayong paminawon ining hapuna nga unta wala na magpadayon kining tawhana. Palihog lang pag-monitor kung doon ay account si Dato Pax Lumawan nga nagpadayon kining iyahang account sa Messenger nga pangayo o mangutang
dili kini siya hackers kining tawhana. So unta ma-trace up kining tawhana kay aron mahatagan kining corresponding action. Kay mao na ang atong daghang kaytag mga problema, daghang kayong mga ambot ang kalibutan, pero despite og loyo nining tanan na paghihapon ang mga buhat sa atong mga kaigsunan nga dili may labi pa kining mga batan-on karon. Di gyud sila makasabot. Despite nakita nila kung saan nang hitabo aning atong kalibutan. Ani ay West Philippine Sea naghulga kanato, di ay earthquake naghulga kanato, dili kini fake news kay tungod gina-warningan kita sa mga atong mga ahensya nga diin mo'y in charge ning mga weather bureau or kaning pillbox gi warningan na kita. So ana apay nasa kanunay ga-warning kanato na nagpadulong nato nga musulod sa atong atmosphere ang pila ka toneladang asteroids o tipak nga bato musulod dinhi sa atong atmosphere diri sa atong planeta. So daghang kayo mga kwan kung mahitabo nga kung kastigo na gani tama naman ang gisulti diha ni murag makatuon ako sa gisulti ni Jesus Christ kay wa pa man mahitabo kanang iyang giingon aning mga ulahing adlaw ang mga bituon mga tagak gikan sa kalangitan. So ang adlaw dili na mohatag og kahayag. So murag mao na ni mao kini nga generations nga siguro pagailisan na ang atong populasyon na ining atong planeta tungod sa atong pagkadautan. Dili na mabangbang labi pa kini mga bagong tubo karon. Grabe na. Kaya gisagulan pa kita ning ining makahubog ug makalipong ug makapabalhin sa atong makabuang sa atong una-una ining mga droga nga kanunay ginasuyop ug dili na gyud mabadlong ang mga nagamit ini. So subok kayong paminawon ang kalibutan dili na gyud nato mabangbang ang kadautan sa mga nagpuyo dinhi. So katong nagpabilin pa nga medyo aduna na pay pagmahal sa ilang kaugalingon og nituo pa mo aduna pa mo espiritu og nituo mo nga aduna pa mo kalag nga diin kastiguhon mo kung aduna mo mga nahimong sa laod dinhi sa balaod sa atong Ginoo. So ginahinay na kita sa pag-usab sa atong kaugalingon. Kay ako dili ko pastor, dili sad ko pare, dili sad ko scientist, dili sad ko og wala kita niya ng tanan, pero gitagaan kita jutay kalam aron mapalusot nato ang tanan nga mga madugangan nato ang kaalam o mapalusot nato ang mga warning ining mga umaabot nato. So sa pagkadaghan ng mga kuan atong problema ni apay mga hackers pagkadaghan na apay mga scam gawasan ng scam apay hacks tungod lagi na aning na modernize na ang kalibutan kay anang cellphone na anang mga computer na. So nagdugang ang kaalam sa tao, nagdugang sad ang kadautan sa tao. So mayang hapon diya sa tanan ako ang gipalusot diri ang atong nahitabo ni atong niaging gabi sa account ni Dato Pax Lumawan nga unta ang iyang mga amigo, friends of friends na minaw karon kanato o mabasa nila nga basin unya pangayoan sila kwarta, pangayoan utangan nga dili naman siya ang mo'y naghimo. So kay na-hack dili na siya tagyan ni anang iyang account. So please
share ni ining video na to aron spread out, i-share ninyo na i-share o para makatabang kita sa taong mga biktima. Kay kini si Dato Pax Lumawan, daghan kini siya og mga kaila o trustworthy kini nga tao mo nang daghan nagsalig saya. So kutob sa magian aning scammer, sigurado mabiktima kay manghatag man. Unang kanunay ninyong unta tabangan kining atong page aron sa pagpaabot sa mga tanan mga impormasyon. So may hapon og unya sa alas 6 media mo usab kita ang atong katuyuan dire mauman ang pagpaabot o pagpadali sa atong mensahe aron dili na madugangan pa ang mga biktima sa account ni Dato Pax Lumawan. So may hapon, shout out diha kay Marlon Alconera, unyang alas 6 media Marlon atangi usab ang atong 6:30 nga programa.